may kumpiyansa pa rin si D'Angelo Russell na kaya pa niyang makabalik sa kanyang pinakamahusay na laro sa NBA. Matapos ang pinakabagong trade na nagdala sa kanya sa Memphis Grizzlies, nagbigay ng matapang na mensahe si D'Lo. Ayon sa kanya, "No matter where you send me, I'm still dangerous." Isang pahayag na nagpapakita na hindi pa rin nawawala ang kanyang tiwala sa sariling kakayahan matapos mapasama sa malaking 6-team trade papuntang Memphis. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si D'Angelo Russell na makabalik sa kanyang all-star form. Matatandaang matapos siyang matrade ng Los Angeles Lakers sa Brooklyn Nets, nag-sign naman siya noong nakaraang season sa Dallas Mavericks. Ngunit hindi naging maganda ang takbo ng kanyang pananatili roon. Naging malaking issue ang kanyang depensa habang bumaba rin ang kanyang shooting efficiency sa opensa, kaya muli siyang na-trade papuntang Washington Wizards. Sa Washington, hindi rin nabigyan ng malaking oportunidad si D'Lo dahil mas pinili ng Wizards na bigyan ng mas maraming minuto ang kanilang mga batang manlalaro habang nakatuon sa kanilang rebuilding process. At ngayon, isa na naman siyang bahagi ng malaking trade na nagdala sa kanya sa Memphis Grizzlies kung saan 6 na kuponan ang naging bahagi ng kasunduan. Sa tingin ng marami, magandang pagkakataon ito para kay D'Angelo Russell. Lalo na ngayong wala na si Ja Morant sa Memphis, mayroon siyang tsansang magkaroon ng mas malaking papel bilang isa sa mga veteranong playmaker ng koponan. Makakasama niya rito ang mga batang talento tulad ni Cameron Boozer at Zach Edey na inaasahang magiging pundasyon ng kinabukasan ng Grizzlies. Pero kung gusto talagang magtagal ni D'Angelo Russell sa NBA at muling maibalik ang kanyang pangalan sa usapan ng mga elite guard sa liga, kailangan niyang patunayan na kaya niyang maglaro ng mas matinding depensa. Bukod dito, kailangan ding bumalik ang kanyang pagiging consistent at efficient sa 3-point shooting dahil iyon ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang laro. Malinaw na hindi nawawala ang kumpiyansa ni D'Lo. Ang tanong na lang ngayon ay kung magagawa ba niyang patunayan sa Memphis na hindi pa tapos ang kanyang kwento sa NBA at kaya pa niyang maging isang malaking banta sa liga. Kayo mga idol, ano sa tingin ninyo? Makakabalik kaya si D'Angelo Russell sa kanyang all-star level sa Memphis Grizzlies o ito na ba ang huling malaking pagkakataon niya upang patunayan ang kanyang sarili? Samantala, isa si LeBron James sa mga pinakamainit na pangalan sa NBA sa kabila ng kanyang edad. Hanggang ngayon, marami pa ring kuponan ang gustong makuha ang serbisyo ng 4-time NBA champion dahil alam nilang malaki ang maitutulong niya sa paghabol ng kampyonato. Kung titingnan ang kasaysayan ng kanyang karera, napatunayan na ni LeBron na kaya niyang baguhin ang kapalaran ng isang franchise. Bagamat hindi palaging nagiging kampeon sa kanyang unang season sa bagong koponan, madalas ay sa kanyang ikalawang taon nagsisimulang makita ang tunay na resulta. Noong lumipat siya sa Miami Heat noong 2010, agad silang nakapasok sa NBA Finals ngunit natalo sa Dallas Mavericks. Gayunpaman, hindi nagtagal ang paghihintay dahil sa kanyang ikalawang season ay napanalunan nila ang NBA Championship laban sa Oklahoma City Thunder noong 2012. Sinundan pa ito ng back-to-back title noong 2013 matapos talunin ang San Antonio Spurs. Nang bumalik naman si LeBron sa Cleveland Cavaliers, muli siyang nakaranas ng kabiguan matapos matalo sa Golden State Warriors sa 2015 NBA Finals. Ngunit sa sumunod na season, naisulat ang isa sa pinakamagagandang kwento sa kasaysayan ng NBA nang pangunahan niya ang Cavaliers sa kanilang kauna-unahang NBA Championship noong 2016 matapos makabangon mula sa 3-1 series deficit laban sa Warriors. Ganoon din ang nangyari sa Los Angeles Lakers. Sa kanyang unang season sa koponan ay hindi sila nakapasok sa playoffs. Ngunit sa ikalawang taon ni LeBron, matapos makuha ng Lakers si Anthony Davis sa pamamagitan ng trade, agad nilang napanalunan ang NBA Championship noong 2020 matapos talunin ang Miami Heat sa NBA Finals. Iyon ang ika-4 na kampeonato sa makasaysayang karera ni LeBron James. Dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit maraming NBA teams ang interesado pa ring makuha si LeBron. Alam ng mga general manager at mga coach na bukod sa kanyang talento, dala rin niya ang leadership, karanasan at winning mentality na kayang magpataas ng antas ng isang koponan. At kung susundan ang naging takbo ng kanyang karera, posible pa ring makapaghatid si LeBron ng isa pang kampeonato sa susunod na koponang kanyang paglalaruan, lalo na kung mabibigyan siya ng tamang mga kakampi. Sa huli, panahon lamang ang makapagsasabi kung saan talaga maglalaro si LeBron James. Ngunit isang bagay ang sigurado, kapag lumipat siya ng koponan, tiyak na magbabago ang balanse ng NBA at agad na magiging lehitimong championship contender ang kanyang bagong tahanan. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ba ninyo, kaya pa bang pangunahan ni LeBron James ang isa pang koponan tungo sa NBA Championship? At kung sakaling umalis siya sa Lakers, saang team ninyo gustong makita siyang maglaro? He gets his points in bunches. LeBron, here he goes! How do you not pick up LeBron in transition to do the Sixers? Nobody picked him up. That's what they came to see. Oh, yeah. Fans are going crazy. There's like 60% Laker fans in this building.